Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya. And maaaring iniisip nyo, ba't hindi natin nakikita si Brother Paul? Hindi ko humapagana yung aking webcam ngayon. Kaya hindi ko pa sinusubukan, tried things at ayaw pa rin gumana. So, hindi nyo muna ako makikita sa atin pag-aaral ngayong gabi. Well, anyway, bago tayo dumako sa atin opening prayer at sa ating pag-aaral sa titirang, or maybe this is the second to the last lesson natin about scripture meditation, ay ilang ng mga announcements. Una ay ang papalapit na camp. Talagang ilang araw na lamang ang ating mga kabataan ay tutungo sa Hisland campsite. That's 19 days to go. Ito po, April 8, 9, 10. Pag-pray po natin yan at gamitin ito ng Diyos sa makapangyarihang paraan sa ating mga young people. And I myself am, sa biyaya ng Diyos, ay bunga in a sense ng youth camp. Sa isang camp na pangkabataan, ako ay naging malinaw sa akin ang panawagan ng Diyos patungkol sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And who knows, maaaring sa camp na ito, hindi man tawagin ng Diyos sa mga specificong ministry, but ang Diyos ay magligtas lalo na. At ay magiging kagalakan ng buong iglesia. And mga gusto mag-sign up para sa pagtulong sa ministry na ito na i-host ng ating church this coming April 8, 9, 10, please ay mag-sign up po kayo sa mga sign up sheets sa ating church sapagkat gusto namin kayong ibilang sa pagkain. Kailangan kayo maisama sa pagkain para alam ng kitchen kung gaano karami yung i-prepare. So kayo naman ay talagang unsure, ay let us know as soon as possible. Hindi kailangan 3 araw, maybe one or 2 days or half a day lamang kayo available. Let us know. At yun ay magiging malaking tulong at encouragement po sa atin. I hope na naririnig nyo naman ako. Doon hindi nyo ako nakikita ngayon pagkat may problema yung webcam, ayaw niyang gumana. At so pag-pray natin ang ating parating na youth camp, and then also hihinga lang tayo ng kaunti pagkatapos ng youth camp. And then ang May natin ay sige-sige, almost every week meron tayong event, meron tayong ang ating church outing, and then also ang Mother's Day, and then ang ating church anniversary. Simulan na natin ipag-pray, simulan natin ipag-impita, at ito ipagpalain. At gamitin ng Diyos sa ikalalago ng mga mananampalataya at lalo na sa ikaliligtas pa ng mga wala sa ating Panginoong Jesucristo. Well, salamat sa mga nag-pray. Pinapaabot ng Ganas family ang pagpapasalamat sa mga nag-pray kasi Sir Marilyn, hindi siya masyado major operation, but salamat daw sa Panginoon sa mga nag-pray, naging successful at walang naging anumang komplikasyon. At patuloy tayo pag-pray si Sir Marilyn sa kanyang pagdadialysis at yung mga pagkagamot. At ay patuloy na gamitin ito ng Diyos sa buong pamilya Ganas, at purihin ang Panginoon sa patuloy niyang pagkilos sa ating mga kapatid po na ito. And again, pag-pray natin ang bawat isa. Kung meron kayong mga prayer requests, let us know. I-utilize natin yung ating mga group chats. At salamat sa Diyos. Nung unang panahon ng mga apostol, kailangan nila maghintay na if not weeks, months, para makarating ang balita patungkol sa mga kapatid sa atin ay napakadali na lamang. Lord willing, munti ko makalimutan, this coming Saturday, ang ating mga young people ay tutulak patungo ulit sa San Mateo Rizal for the second chance ng Pag-ibig Conference. At please, yung mga young people na hindi pa naka-sign up,
paalam agad, lalo na kay Brother Daryl sa mga sasama, upang maihanda ko lalo na yung mga sasakyan patungo po doon sa Pag-ibig Conference. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating opening prayer. Tayo ho ay dadako na rin sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo, nagagalak sa iyo, O Diyos. Tunay, napakatindi, napaka dakila ng iyong pagmamahal, ng iyong kahabagan. Namamangha kaming patuloy, O Diyos, kung paano ikaw na banal na Diyos, matuwid na Diyos, Panginoon, ay patuloy na nagiging mapagpasensya, patuloy na nagiging mahabagin sa amin ng mga makasalanan. Higit sa lahat, ang iyong pagmamahal, Panginoon, na iyong pinahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus, upang sa amin ay magligtas. Purihin ka, O Diyos, sa mga dakilang bagay na ito. And Lord, kami nakikiusap sa biyaya mo, tulungan mo kami na lumakad sang-ayon sa iyong pagtatawag sa amin. And Lord, ang aming pinag-aaralan ngayon, ng disiplina ng pagbubulay ng iyong salita ay gamitin mo upang lalo kaming banalin, upang lalo kaming hupugin, upang lalo kaming turuan at matutunan namin ng iyong mga kalooban at upang lumakad kami dito. Lord, salamat po sa answered prayer na pinagkaloob mo patungkol sa Ganas family, particularly kay Sister Marilyn. Salamat po sa success ng procedure at nawa, O Diyos, ay patuloy po siyang hawakan, bigyan ng kalakasan, Lord, lalo at lagi niya pang ma-appreciate ang biyaya mo sa kanilang buhay, lalo tigit ang ebanghelyo ng aming Panginoon Jesus. Patuloy po tulungan sa Brother Totoy, ng kanilang anak si Ate Ana, patuloy ka pumilo sa kanya. At ngayon din, Panginoon, ang ipapalaming mga kapatid at nahandoon ng iba't ibang mga sitwasyon, mga pangangailangan, Lord, ikaw ang kumpleto nakakaalam. Ikaw po nawa ang tumabay. And Lord, aming pong hinihiling, as you have taught us to watch and pray that we should not enter to temptation. Lord, ilayo mo kami sa kasalanan. Ilayo mo kami sa tukso. At bigyan mo kami patuloy ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan. Una sa lahat, sa kasalanan nakatahan sa amin bago ang mga kasalanan na nasa iba. Hindi, O Diyos, ikaw po maluwalhati sa aming pag-aaral. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo bawat isa ng kikinig at patuloy mong pagpalain ng mga ito at mauwi ang kapurihan sa iyong dakilang pangalan namin. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, dumako po tayo sa ating lesson. Kung ngayon pa lamang namin kayo nakakasama, muli pa umanhin ho, no? Yung aking webcam ay hindi gumana, biglang hindi gumana, and I tried to fix it pero hindi na gumana at nawa ko ay so hindi nyo muna ako makikita, but I hope nakikita nyo ng maayos yung lesson natin. This is lesson number 10. I think this is the second to the last, or meron pa isa o dalawa pang lesson, depende para ho sa atin hong lesson ng scripture meditation. So kung meron tayong mga tanong, I would like to encourage you to ask these questions. Maaaring hindi natin nadaanan sa ating lesson, to ask these questions particularly about scripture meditation po. So tignan natin ang ating mga napag-aralan na. Na tayo sa practical steps. Define natin ang meditation, tignan natin ang ibang mga bagay patungkol dito. Pero ilang mga practical helps na tayo sa mga practical side upang makatulong sa atin sa pagganap ito sa araw-araw. Ang best time, ang best time ay yung time na pinaka-receptive tayo, pinaka-gising tayo, na mas mapafunction na maayos ang ating mga kaisipan, because it is a mental exercise. If you remember, isa sa mga defense, the bending of the mind. At mahirap gawin yun kung tayo ay inaantok o pagod na pagod. So, best time for meditation. Best place ay kung yung least ang distraction, amount of time, hanggang sa magkaroon ito ng epekto sa ating mga puso, na siyang e-epekto sa ating buhay. The importance of consistency, mas lalong dadali, mas lalong magiging pamilyar tayo, at hopefully ang magiging bunga noon o epekto noon ay lalo magiging kapaki-pakinabang, lalo magiging efficient. Again, I think that's the best word. Magiging efficient tayo sa gawain po na ito. So kung right now nagsisimula ka pa lamang dito at medyo bumpy pa, medyo mahirap, medyo very much challenging, yes, it will be. But
take heart sa biyaya ng Diyos habang napatuloy mo ito sa tulong ng Banal na Espiritu, ay lalong magiging productive and efficient ang pag-engage sa disiplina ng pagbubulay. And then the importance of prayer, we cannot stress it out. It's not just a mental exercise, but again, we ask the help of the Holy Spirit na siya ang gumawa sa atin. Gamitin niya ang makapangyarihan at matalim na salita ng Diyos upang operahan ang ating mga puso, upang buksan ang ating mga mata sa katotohanan ng salita ng Diyos. Again, apart from the help of God, this will just be another physical activity na magwawala ng spiritual na epekto. And again, if you remember, kung hiwalay sa kilos ng Banal na Espiritu, actually, hindi ito magdudulot ng kabanalan, kundi baka magdulot pa ng kayabangan. Baka tingin natin ay elite na tayo, or mas magaling na tayo, o mas spiritual na tayo sa iba because we are keeping the schedule. And so muli, hingin natin ang tulong ng Panginoon bago, habang at pagtatapos ng atin hong meditation. At kung naalala, meron dalawang klase ng meditation. Merong extemporaneous meditation. Then meron ding planned meditation, or scheduled meditation. And both of these are very beneficial sa atin bilang mga mananampalataya. Well, how to meditate? Pinag-aralan natin, ask, consider, and examine, particularly dun sa mga scheduled meditation. You have a particular passage in front of you. Ask questions on that passage. Tatungin natin, for example, who, what, where, when, how. Napakahalaga, and imbestigahan natin. In that way, malahayaan natin yung text mismo ang magsalita, at yung sinasabi ng text ang siyang magkakaroon ng epekto sa atin. Consider, pag-isipan nating mainam patungkol po sa yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, and then examine natin yung ating mga sarili. It will lead to conclude with personal application. What are you doing and what you should do? Magandang guide yun. What are you doing and what you should do in the light of the text? Okay? Ano ang ginagawa mo ngayon in the light of the text? Meron ka bang dapat tigilan gawin? Meron ka bang dapat patuloy na gawin? And then, what you should do? Anong dapat mong gawin? Meron bang kasalanan na dapat patayin? O meron bang mabuting bagay na dapat ipagpatuloy o reinforce? May mga bagay ba na dapat simulan? So again, nandun yung personal application, resolutions, mga decision na kailangan gawin, and then end it with a prayer. Hingin natin ng tulong ng Panginoon to make good on those resolutions. We'll be able to keep, maingatan natin, magawa natin, masunod natin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos na atin kong pinagpulayan. So this is very, very important. And then, let us again be reminded, sabi Thomas Watson, meditation is a holy exercise of the mind, whereby we bring the truths of God to remembrance and do seriously ponder upon them and apply them to ourselves. So, walang iniwan yan nga sa parang baka, nginunguya ng nginunguya at ng nginunguya. And go back lamang doon sa time na inan natin kanina. I remember si Jerry Bridges. Tingin ko kundi si Jerry Bridges, si Donald Whitney ang gumamit ng illustration na parang tsaa. Habang mas matagal na nakababad yung tsaa, yung tibag, sa mainit na tubig, mas lumalasa yung tsaa doon sa tubig. At ganoon din, habang mas matagal na nakababad ang salita ng Diyos sa ating mga kaisipan, lalong lalasa ito sa ating buhay. So, sa ating mas matapang ang lasa nito, epekto nito, well, it will do us good. Again, we can incorporate, let's say, incorporate natin yung extemporaneous and planned or scheduled meditation. Halimbawa, nakaplano yung meditation mo. You are in the book of Proverbs. Today is March 20. You are in Proverbs chapter 20, and you look at a certain verse sa Proverbs chapter 20 at yung pinagbulayan, and then you take that verse. Maaaring ilagay mo sa cellphone mo, sa mga notes, or isulat mo sa isang index card. Hindi na masyadong uso ngayon yun, or a piece of paper, and you go about your day, at maaaring nasa trend ka, look at that piece of paper or look at that verse sa iyong cellphone.
for you to engage again with that text and meditate and chew or pangunguyain yung salita ng Panginoon, yung katotohanan ng Panginoon doon sa text na yun at magpatuloy na magkaroon ng epekto. So muli ay nawa ay mga praktikal na bagay ho na ito ay makatulong sa atin. Important occasions for meditation. Again, may iba't ibang mga okasyon at maganda na gamitin natin ang mga panahon na yon upang mag-meditate tayo sa mga katotohanan ng Panginoon. For example, yung daily Bible reading natin, nandun ka sa disiplina ng araw-araw na pagbabasa ng Biblia or systematikong pagbabasa ng Biblia. If you're reading through the Bible through the year or reading through the New Testament through the year and whatever reading plan na yung maaaring sinusunod o ginagawa ay ika nga ng isang theologian, Bible reading supplies the meat. Ito dito mo nakukuha yung karne. Meditation ay yung pagnguya ng karne. So, again, pwede yan. Or meditation on the Lord's Day. Napakaganda at napakasakto ng pagbubulay sa araw ng Panginoon. Meditation on the Lord's Day is favorable, hindi lang dahil mas marami kang oras na available, so mas marami ang exposure sa salita ng Panginoon. Sa Sunday school, we have preaching, we have the second service preaching. Again, merong pagtuturo, merong pangangaral ng salita ng Panginoon at maaari makatulong ito sa atin sa pagbubulay ng salita ng Diyos. And then, always encouraging the church to meditate yung mga pinag-aralan natin sa church. I would like to encourage you to take notes. Maybe write down the verses or write down yung mga katotohanan na naging striking sa iyo. And then all throughout the week, go back para hindi mawala, para mas lalong bumaon. Parang, for example, sa preaching ay parang pinapalo ng martilyo yung pako para bumaon. Well, all throughout the week ay dagdagan mo pa yung palo para mas lalo itong bumaon at magkaroon ng lasting effect sa atin. Number 3, meditation in special seasons of life. Meron tayong iba't ibang mga seasons of life na pinagdadaanan. Maybe you are a young people, maybe you are kayo ay bagong mag-asawa pa lamang, bagong nanay at tatay pa lamang, or maybe ikaw ay lolo at lola na. Anuman ang iyong kalangayan ay merong mga espesyal na mga okasyon sa buhay na pwede at napakagandang panahon para magbulay ng salita ng Panginoon. Let's look at some experiencing or beholding God's mercy. Naranasan mo yung kahabagan ng Diyos, yung tulong ng Panginoon, merong matinding kahirapan na tinulungan ka ng Diyos. For example, may karamdaman, may matinding pangangailangan na pinrovide niya, merong kang ine-expect na parang great harm, may matinding dagok or parang napakatinding sakit ang parating, but God in His mercy spared you and your family. Again, ay magandang bigyang pansin, pagbulayan ang katotohanan ng Panginoon. At yun ho ay isang bagay na kumbaga, paano bang sasabihin? Ripe, hinog. Yan, tamang hinog na oras para bulayin ang mga katotohanan ng Panginoon. Or experiencing or seeing God's judgment, chastisement of sin, consequence of ungodly decisions, physical illness or death, or even yung mga tinatawag natin na mga trahedya. Example ay matinding bagyo or lindol. Maybe not in our country, not in our community, maaari sa ibang lugar, as we witness yung pain and suffering sa mundo. Again, we need to be reminded of God's truths, hindi ng ating feelings, Yung ibang mga tao pinangungunahan ng feelings at dahil pakiramdam nila bakit hirap na hirap ang mga tao, hirap-hirap pati mga bata, at nagkakaroon sila ng pag-question sa Diyos. So they let their feelings, pinahayaan nila yung kanilang pakiramdam na yun ang magdikta
ng kanilang paniniwala. Well, that the opposite should be true. Yung mga katotohanan ng salita ng Diyos at dapat mag-inform sa ating mga damdamin at kung kinakailangan, dapat mag-transform ng ating mga damdamin in the light of the things that we are observing, lalo na kung ito ay makonsider natin sa ating mga sarili ng mga trahedya at parang alam niyo, parang minsan parang may mali, parang hindi dapat ganoon. Nawa tulungan tayo ng Panginoon to be disciplined enough to let the Word of God lead us rather than our feelings lead us, at magiging mapanganib po kasi pag yung ating damdamin ang nanguna sa atin. So point, all these events are fruitful time for meditation. Magandang panahon ito para magpulay ng salita ng Panginoon. Sample, Psalm 119 verse 6-7, "For I was afflicted, I went astray, but now I have kept thy word." So again, bago daw siya mahirapan, palihis siya. So narito makita natin yung kahirapan ay nagdulot para hindi na siya malihis. Nagdulot yung kahirapan para ingatan niya yung salita ng Diyos. In another text sa verse 71, "It's good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." So again, yung mga afflictions, yung mga problems, ay magandang pagbulayan natin kung paano ito ay makakatulong sa ating pananampalataya. If you remember, sabi sa James chapter 1, "Count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing that the trying of our faith," at yun yung dininan natin. Last time pinag-aralan natin yung James 1 na yun. The trying of our faith, yung mga diverse temptations is the trying of our faith. So ibig sabihin, yung physical na karamdaman, it's a trying of your faith. Yung financial na problema, it's a trying of your faith. Yung problemang mag-asawa, it's always connected to our faith. Why? Because we are people of faith. Mga tayo yung mga mananampalataya. And nawa itong mga bagay na ito sa biyaya ng Diyos, pag pinagbulayan natin ang katotohanan ng Panginoon, ay makita natin kung paano ang Diyos ay patuloy na gumagawa, kumikilos, nagtuturo, naghuhulma sa atin sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Then, ito yung ayaw ng marami, meditation on our time of death. Pagbubulay sa ating oras ng ating kamatayan, yung iba pinagbubulayan yung kamatayan ng iba pag namatay siya. Well, ang pagbulayan natin yung oras ng ating kamatayan. Ang sabi ng Ecclesiastes 7 verse 2, "It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For that is the end of all men, and the living will lay it to his heart." Well, this is a good text. Next time napupunta ka sa lamay o sa burol ng kamag-anak or kaibigan, kakilala, or sino man, this is a good verse to visit para ma-remind tayo na gusto ko sana sa birthday na lang pumunta. Pero yan, may wisdom dito dahil mapapaalalahanan tayo na patungo tayo dito. Darating isang araw ang kamatayan natin, Lord willing, kung hindi pa babalik ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi niya, the living will lay it to his heart. There's a heart activity. And again, it's called for meditation. The limited time we have, meditate natin yung limitadong oras na meron tayo, hindi unli ang oras natin. Isang bagay na talagang pag pinag-isipan mo ay what great pressure or thing na pag iniisip mo, hindi mo alam kung gano'ng karami. Alam mong limitado, alam mong isang araw mauubos, pero hindi mo alam kung gano'ng karami. Hindi natin alam kung gano'ng kahaba pa ang ating panahon, and that is just the truth. Maaring bukas, maaring next year, maaring 10 years from now, we do not actually know. Maaring paabutin ka ng Panginoon sa more than 100 years old, we do not actually know. Nevertheless, sabi ng Psalm 90 verse 12, "Teach us to count our days, that we may apply our hearts unto wisdom." I-meditate natin yung suddenness ng kamatayan na pwedeng dumating kahit anong oras. And not just to us, but to our loved ones also.
ah, ah, in a sense, gusto ko hong tawagin ng pansin yung mga magulang na mga bata na alam natin kung sakali man na pag inyong tingnan yung inyong mga anak ay walang ebidensya ng pananampalataya kay Kristo sa mga kanilang mga buhay. Nawa ay wag tigilan ng mga magulang na ipanalangin ng kanilang mga anak, na ipaalala sa kanilang mga anak ang katotohanan ng Ebanghelyo, because death may come any time. Death may come anytime. The reality that you will leave everything behind. Iiwanan mo lahat ng bagay. Magandang pagbulayan natin yan. Baka mamaya ay masyado tayo nakafocus sa mga bagay-bagay sa mundong ito. At hindi natin nakakalimutan na one of these days, iiwanan natin lahat. Maganda at again, totoo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, gather treasures in heaven. Because yung mga nahandoon na hindi mawawala. Yung mga treasures dito sa lupa, madaling mawala. I'm not saying na masamang meron kang ipon sa bangko and so on and so forth. Again, yung kayamanan natin ay nasaan? Saan naka-imbak ang mga bagay? Nasaan ang mga bagay na tinuturing ng ating puso ng mga kayamanan? Bakit kung nasa ng ating kayamanan, nandito din yung ating mga puso. The root cause of it is sin. Ang root cause ng kamatayan ay kasalanan. I've watched some, at siguro lahat tayo makapanood na ng ilan, sapagkat nakaranas sila ng, for example, ng crime sa pamilya nila. Ito yung nagtulak doon sa bata para i-pursue ang criminology, para maging pulis. Why? Because nakaranas sila ng crime at may namatay sa pamilya, at ang naging pangarap niya ay maging pulis para siya ang pipigil, or siya mag-iimbestiga para mahanap yung may sala. Again, maganda na ito yung magtulak sa atin, maalala natin, mayroong kamatayan o anumang pagdurusa. Ang root cause nito sa pinakaibaba ay walang iba kundi ang kasalanan. Hindi ba lalo tayong dapat mamuhi sa kasalanan? Hindi ba tayo dapat lalong maging masigasig sa pagpatay sa kasalanan, lalo na sa ating mga nakatahan sa ating mga sariling kasalanan? At nawa ay again, itong mga ito ay mga maalala natin when we come face to face with the reality of death. For the believer, para sa mga mananampalataya, yung siguradong pagtatagumpay ni Jesus sa laban sa kamatayan, meron tayo, no? Kaya nga pwedeng i-personify at titigan ng kamatayan eye to eye. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Sapagkat meron tayong pagtatagumpay sa ating Panginoong Jesus. For the believer, the far better state we will have with Christ. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 1:24, I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Far better. Ang dadatnan nating kalagayan with Christ is far better than the best that the world can offer. Ito yung naghihintay sa atin bilang mga mananampalataya. And how should this truth transforms us? Paano dapat ito magkaroon ng impact sa ating pamumuhay? And we can say a lot of things about this, at napakagandang pagbulayan ng mga bagay na ito. Dito tayo natapos sa karaan, meditation and the Lord's table. Meditation and the Lord's table. Dito sa ating church, ginagawa na ito once every month, ang pag-obserba ng banal na hapunan. At nahando yung laging paalala sa atin. For example, sa 1 Corinthians chapter 11, so dito sa verse 24, sa bandang dulo, sabi, this do in remembrance of me. Ang pangunahing gawain at dapat epekto sa atin ng Lord's table is to remember Christ. At yung grape juice at yung tinapay ay dapat tulong sa atin na alalahanin si Kristo.
And napaka mali kapag inisip natin na nahandoon yung biyaya sa juice at sa tinapay, na pag kinain mo yon na para bang nadagdagan ka ng spiritual na kapangyarihan. Inom mo yun na nag-increase ka na ng spiritual strength. Not necessarily so. Ang benefit ay primarily nasa pag-alaala kay Kristo, at itong mga elements na juice and bread ay tulong, sumisimbolo para maalala natin ang ating Panginoong Hesukristo at nahandoon yung biyaya. So, if you remember, minsan nasabi na sa pangangaral, anything na maglalapit sa atin sa Panginoon ay kaibigan natin. Narito ang Lord's Supper. Nawa, lalong excited ang mga Kristiyano sa Lord's Supper. Why? Because this is a God-given ordinance or sacrament para gawin palagian ng mga mananampalataya, at ang push nito ay palapit kay Kristo. Alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Again, sa verse 25, this do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Verse 27, hindi basta-basta, hindi kung sino-sino lang, kundi nahandon dapat yung pag-e-examina ng isang tao ng kanyang una, siya ba'y tunay na mananampalataya? And then pangalawa, yung buhay sa harapan ng Panginoon. Kailangan i-examine na muna ang sarili bago makibahagi dito sa so what a great means of grace ng Panginoon ang Lord's Supper. So una nito is for remembering Christ, and then pangalawa, it pushes us to self-examination. Marami pa tayong pwedeng sabihin na napakagandang dulot ng Lord's Supper, pero hindi ito yung time. But again, it's a good time to or occasion to meditate, pagbulayan, particularly ang ginawa na pagliligtas ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. So when we observe the Lord's Supper, we should never do it as a mere religious ritual. Ayan. In a technical way, sa Roman Catholic Church, ang paraan nila, anong tawag ito? Ex opere operata, by the very doing. Basta gawin mo yon, may grace. Basta gawin mo yon, may grace. No, in true Christianity, kahit gawin mo yun, if you're not remembering Christ, kahit gawin mo yun, if you're not examining, magkakasala ka pa. So it's not by the very doing. Ang biyaya nito ay nahandun sa pagtulak sa atin ito sa kabanalan, pagtulak sa atin ito sa pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ganda yung paalala ng David Saxon. Sabi niya, without serious and joyful meditation, the Lord's table is observed flippantly, superficially, and ritualistically. And all of this ay contrary sa espiritu ng Lord's table. Flippantly, parang wala lang, joke-joke lang, superficially, mukhang relihiyoso, pero hindi naman, wala naman. Ritualistically, ritual lang. Again, by the very doing, experi operata. Basta kala mo, pag naalala ko, sabi sa akin ni Sister Jonah noon, basta daw, nakapag-take ng Lord's Supper or ng communion, yun ang tawag dati noon. Pakiramdam mo, banal ka na. Pakiramdam mo, may points ka na. Iba, pakiramdam, lumulutang na. Again, kailangan ng serious and joyful meditation, recollection, remembrance of Christ, self-examination pagdating sa Lord's Supper. So, believers must be looking forward sa Lord's Supper, at ito ho ay napakagandang biyaya ng Panginoon sa atin. John Owen suggests 5 areas na kung saan i-meditate natin ang Lord's Supper. Yung horrible guilt of sin demonstrated in the payment of the cross. Yung gaano katindi ang kasalanan, that it took the eternal Son of God para bayaran ang ating mga kasalanan. The purity and holiness and severity of God. Yung gaano kabanal ang Diyos. Hindi niya pwedeng basta na lang palagpasin. No. Kailangan masatisfy yung justice, because God is a righteous God. God is a holy God. At yung tindi ng galit, He spared not His own Son, sabi ng Biblia. Sa Isaiah 53, it pleased the Father to bruise Him. At yung word na bruise na yun, na hindi lang basta sinugatan, to crush Him. Why? Because at that time, He is the sin bearer
Nasa kanya ang kasalanan, binilang sa kanya. So muli ay makikita natin yung tindi ng galit ng Diyos sa kasalanan dahil siya ay banal at dahil siya ay Diyos na matuwid. And then the infinite wisdom and love of God in the cross that upholds His justice and goodness. Yung walang hanggang karunungan. If you remember yung mga pag-aaral natin sa Book of Romans, walang ibang paraan ng kaligtasan sapagkat walang ibang magsasatisfy. Anong klaseng karunungan na sa ibang paraan, pag pinatawad, walang justice. Pag in-apply yung justice, walang kapatawaran. Tanging sa cross lamang ni Kristo, may kapatawaran at may hustisya. What wisdom? Says any means of salvation that is by works, wala. Palyado, kulang, kapos. Yun lamang tanging paraan ko. Kaya kung meron man dito na hindi pa tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, bitawan na at talikuran mo na ang ibang mga paraan ng kaligtasan na iyong inaasahan at tumingin ka lamang kay Kristo sapagkat sa pamagitan lamang ni Kristo nagkaroon ng kabayaran ng kasalanan at kapatawaran at the same time. For the infinite love of Jesus who gave Himself for sinners, yung pagmamahal ng Panginoon. Grabing pagmamahal ng Diyos. Then therefore, kung ikaw ay mananampalataya, ano man ang ating kalagayan, be it under persecution or under physical ailments, ano man yung kalagayan mo, mahirap man, may karamdaman ka man, if you are a true believer, you know, ikaw ay Kristiyano, you know that God loves you. Hindi yun subject, it's objective. At ang patunay ay yung katotohanan na si Kristo ay namatay sa krus. Ano man yung ating kalagayan. Number 5, the reason Christ gave Himself to the cross to reconcile sinners to God. Ano yung rason? That He may bring us nigh to God upang ilapit tayo sa Diyos. Yun yung pangunahing rason. Hindi to have your best life now. Hindi mawala lahat ng iyong problema o gumaling lahat ng iyong karamdaman. No. It's to bring us to God. Yun ang rason. So these are suggestions ni John Owen, ng 5 suggestions, John Owen. Ilang mga bagay na magandang i-meditate pagdating sa Lord's Supper. So, choosing the appropriate biblical subject for meditation. So, dako tayo sa mga practical side na tayo. Pagpili ng appropriate biblical subject for meditation. And minsan, ang meditation is not about a particular text, but a particular subject sa salita ng Panginoon. Meron kang subject or na gustong bigyang pansin at yun yung magiging paksa ng iyong pagbubulay, and you will go to the Word of God that is that talks about yung topic na yun o yung subject na yun, at yun ang iyong pagbubulayan. Note, the whole Bible is good and beneficial for meditation. Ang buong Biblia ay talagang napakahusay at kapaki-pakinabang sa atin bilang mga mananampalataya. Totoong sinabi ng salita ng Diyos, all scripture, 2 Timothy 3:16, all scripture, not just some, but all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, for the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So some passages and topics are more suitable than others on certain occasions. Now, all scriptures are profitable, pero there are scriptures that are more profitable. We can say it that way. For example, John 3:16 is more profitable kaysa dun sa Numbers at pinanganak ni si nung si ay ganitong karaming taon, pinanganak niya si Of course, merong profit yun, nasa salita ng Panginoon. Pero iba ang profit na meron tayo sa John 3:16. Okay, so all scriptures given by inspiration of God and is profitable. Now, when it comes to certain occasions ng buhay natin, depende sa ating kalagayan o pinagdadaanan, there are certain passages and topics sa salita ng Diyos na magiging mas kapaki-pakinabang sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. For example, halimbawa, wedding day, may kasalan. It's either ikaw ang kakasal o may pupuntahan kayong kasal. Mahirap naman kung i-meditate mo Ecclesiastes 7:2. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Now, I can see why na maaaring mong meditation yan, pero baka hindi ito yung pinakalapat na
text. For example, birthday yan yung pupuntahan, and you go to Hebrews 9:27, and it's appointed unto men once to die, but after this, the judgment. At lalo na kung magbibigay ka ng Bible study doon sa birthday, baka hindi ito yung pinakamagandang text at mas pakinabang na text. Again, I can see, may nakikita akong paraan bakit ito magiging, but again, it might not be the best na text para sa meditation in this certain occasions. But let us give, for example, merong unexpected financial blessing na dumating. Unexpected financial blessing. Bigla na lang dumating sa iyong buhay. Maybe you can go to the text na binabasa natin every Sunday, twice every Sunday, patungkol sa giving. 2 Corinthians 9:8, and God is what? Able. Kaya ng Diyos to make all grace abound toward you, that ye always having sufficiency in all things, ano daw? May abound to every good work. Meditate on that. Abound in good work. So muli, or for example, maaaring meron kang mahirap na desisyon na kinakaharap. Alam ko, meron tayo mga young people ngayon na magdidesisyon anong kurso ng kolehiyo ang tatahakin o kukunin. Mga desisyon na malaking desisyon talagang merong epekto sa buhay. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge, Lord, ito yung plano ko eh. Ano po ba yung makakaluwalhati po ba sa iyo ito? Makakabuti ho kaya ito sa aking kabanalan sa pagsunod sa iyo sa buhay Kristiyano? Ano po ba magiging epekto pag ito ang desisyon ko? Ano po ang magiging epekto nito sa relasyon ko sa iyo, sa pagsamba ko sa iyo, sa paglilingkod ko sa iyo? Kung ikaw ay ama ng tahanan, sa pangunguna ko sa pamilya ko, papalapit sa iyo. Kung ikaw ay ina ng tahanan, sa pagpapasakop po sa aking asawa, at pagtuwang sa pagpalakad ng tahanan, at again, those are just you acknowledge Him in all your ways. At ito ay magiging napaka-malaking tulong. And ang sabi dyan, He shall direct thy paths. And in many times sa aking personal na buhay bilang mananampalataya, when sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga decision makings, and when you come to God, there are times na mayroong mga katotohanan ng salita ng Diyos na napapaalala, at again, that helps in making the decision. Nagiging malaking tulong. Now, meron akong nilagay ho dito, ewan ko kung nakikita nyo, pagdating sa Brother Paul, nahihirapan akong humanap ng mga text nahihirapan akong humanap ng mga passages. Meron subject, meron particular na okasyon, may particular na sitwasyon, pero hindi ko mahanap yung Bible text. May konti lang yung alam ko mga verses. Now, merong libreng app sa Play Store para sa Android. I don't know kung meron sa iPhone, pero ang pangalan ng app is Topical Study Bible. Topical Study Bible. At pag inopen nyo yung Topical Study Bible, ito ang makikita nyo. Yeah. At there are literally hundreds of topics. Hundreds of topics. Meron pa nga dyan about 4th of July, meron about ability, meron about abomination. At for example lang, nag-type ako. For example, ang alam mo sa iyong sarili, meron kang problema sa pride. At gusto mo sa biyaya ng Panginoon na labanan ang kasalanan na ito, pero ang problema, hindi mo maalala agad ang mga verses sa Bible about pride na gusto mo sanang i-meditate. Well, ginamit ko tong app na ito, and I type the word pride doon sa search word, and then ito yung lumabas. So there are verses upon verses about pride. And then I click Proverbs 16 verse 19. Ang sabi, better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoils with the proud. So again, magiging malaking tulong ito. Kanina sinubukan ko ulit siya about child discipline at iba pang mga topics. So
Meron pang isa, yung Naves, Nave, apostrophe S, pero tingin ko, nung pinagkumpara ko yung dalawang app na yun, ito ang mas malaking tool. So, again, ando tayo sa practical side at sa biyaya ng Diyos, mayroon tayong mga available na technology at ito ay libre. Kung dati-rati, kung bibilin mo yung libro na kagaya nito o magsaserve ng ganitong purpose, I will not be surprised kung ito ay 500 pataas, pero matadownload mo lang libre, Topical Study Bible, and tingin ko ito ay makakatulong kung sakali man sa ating pagpupulay ng salita ng Diyos when we look for certain topics. Huwag nyo muna gawin ngayon pagkatapos ng ating time in the Word. At saka nyo na lang ho i-install. Now, sabi ng isang Puritan na si Edmund Calamy, ang sabi niya, shared some wonderfully practical rules for choosing the right subjects for meditation. Nagbigay lang siya ng ilang mga practical na mga rules, mga pwedeng gumabay sa atin pagdating sa subjects for meditation. Sabi niya, be simple. Pagdating sa pagme-meditate, be simple. Pick out easy subjects to meditate upon, such as the love of Jesus and his death on the cross, especially in the beginning, rather than the hypostatic union or Armageddon. Okay? Anong i-meditate mo? I will be meditating upon the hypostatic union of Christ. Now, ano daw? Begin with easy subjects. Be simple. Lalo na kung ikaw ay bago pa lamang, magsisimula pa lamang pagdating sa salita ng Panginoon, be simple. Again, ang Diyos mismo ang nag-classify, merong mga gatas at merong mga karne. At kung ang ikaw ay bago pa lamang, baka hindi ka matunawan sa karne at hindi maging paki-paki, baka hindi mo pa malunok. Magiging pakipakinabang yung gata. So, be simple. Number 2, be balanced. Be balanced. Nasabi niya, do not get stuck on one subject but vary in your choices of meditation. Huwag ka lang nakafocus sa isang bagay. If you remember yung handkerchief illustration, mayroong 4 na kanto ang handkerchief. Pag binatak mo masyado yung isang kanto, kahit saan doon, hindi pwedeng walang epekto sa iba. So, pag laging yung isang lugar lang yung binabatak, maapektuhan yung iba. And I've known some Christians na lagi lang nakafocus sa isang bagay and ang nangyayari, nagawawala sa balance ang kanilang buhay Kristiyano at maging yung ilang mga pananaw. So, do not get stuck on one subject. Again, napakadaming mga katotohanan, napakadaming mga sitwasyon, napakadaming tinuturo sa atin ang salita ng Panginoon at ito ho ay kapakipakinabang. All of Scripture ay binigay sa atin for the perfecting of the man of God. So again, ito ho ay magandang advice. Philippians 4:8, finally, brother, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So again, there are many things that can be the subject of our meditation. Then number 6, be practical. Be practical. Choose subjects that steer your heart to greater holiness and godliness. Ano yung mga subjects or topics na makakatulong sa iyo na mas lalo pang yun, kumbaga mas madaling mag-apoy. Mas madaling maglihab. Yun ay magiging magandang tulong. Again, pwedeng magliyab ang pwede siguro, pero sa matinding effort, magliyab ang medyo basang kahoy. Pero pag yung tuyong kahoy, mas madali. At magandang hanapin natin yun. For example, Romans 11:25. Romans 11:25, for example lang. Ito yung basa mong text. And for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So, ano daw? Nakita mo yung word na may gusto ko yung mystery. I will meditate upon the mystery. Ano to? But baka dito masyadong makatulong sa'yo. I'm not saying na walang pakinabang, pero hindi ito yung the best. And then just read a few more verses. Pagdating mo sa chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. I think this is a more practical passage na bigyan pansin pagdating sa meditation.
For example, 1 Peter 1:15 about holiness, but as he has called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. Or sa Matthew 22:37, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great command. Again, these are familiar texts, yes, pero it should, at maaari ito'y makatulong sa ating meditation patungkol sa mga bagay. Then befitting. Dapat choose topics that are most appropriate to your current circumstances. Again, you will meditate not for others, you will meditate for yourself. Kung gusto mo makaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa iyong sarili, so yung current na circumstances mo. Meron ka bang mga troubles? Ang sabi ng Philippians 4:6, be careful or be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Maybe, kung ikaw ay nababagabag ngayon sa dami ng problema, mga natatakot ka sa mga future na maaari mangyari, this may be a good passage na i-meditate. For example, you have been praying for a long time. Matagal ka na nagpe-pray at parang walang sagot. Ang sabi na Luke 18:1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Tuloy-tuloy sa panalangin. Are you getting tired of doing good? Parang yun na lang. Ang sabi ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So again, these are just practical, fitting. Depende sa yung pinagdadaanan, depende sa kasalanan na yung pinaglalabanan, ay pumunta ka sa mga particular na text. At dun din, babalik ako dun sa app na sinuggest natin kanina. You can, if you will be honest enough, for example, if you're struggling about sexual sins, search for texts about that. At i-meditate mo at magandang paalala. At pag tuwing tumahan dyan na yung tukso, if you will be able to quote those verses or i-bend mo yung mind mo patungo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, yun yung talagang spiritual struggle, spiritual na labanan para sa ating kabanalan. Meron bang anger? Another example, Ephesians 4:26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. So muli, anuman ang iyong kalagayan, pinagdadaanan, be fitting. So be simple, be practical, be balanced, be practical, and then be fitting sa mga passages at mga paksa na ating meditate. Okay, I hope. At muli, kung ngayon lang ho namin kayo nakasama, wala ho akong video ngayon, di gumagana yung webcam, at I hope ay tulong ho sa atin ang atin hong pag-aaral ngayong gabi. Tingnan po lamang ho sa atin hong comment section. Nag-message si Sister Marilyn. Salamat sa Panginoon. Purihin ka sa lahat. Purihin ang Diyos sa lahat. At salamat din sa kapatiran at patuloy na nanalangin. So, thank you daw po sa lahat nag-pray kay Sister Marilyn. Purihin ang Diyos. And then, tignan ko lamang ho sa mga personal message. Baka may nag-PM ho sa akin. Sa text message. Wala rin naman. Okay. So, kung wala ho, I hope na makatulong sa atin ang mga bagay na ito, nakapagpaalala sa atin. At kung tingin nyo ito yung magiging blessing sa iba, maganda rin i-share natin sa iba para ito yung maging pagpapala rin naman sa kanila. Nawa, sa tulong ng Panginoon, ay patuloy tayo na maging matyaga sa disiplina ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Tunay, hindi ka nagkulang sa amin. Ilagay mo sa iyong salita ang lahat ng aming kailangan para sa kaligtasan. Para makilala ka, O Diyos, at yun din para lumakad kami ng nakakapagbigay kaluwalhatian sa iyong Tawa, Panginoon, tulungan mo kami na lalong maging seryoso, disiplinado sa pagbabasa, sa pagbubulay ng iyong salita at sa pananalangin. Mga pangunahing binigay mong kaparaanan ng biyaya upang kami ay patuloy na lumago
at mahubog sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po sa aming katamaran sa mga spiritual na disiplina at awa tulungan mo kami sa mga bagay po na ito. Ingatan mo kami sa buong magdamag. Salamat po sa patuloy mong biyaya at patuloy mong nawa pong hawakan din ang aming mga kapatiran, particularly ang Ganas family, Sister Marilyn. Salamat sa success ng procedure sa kanya. Patuloy mong karain not just her physical health but also her spiritual health, maging ang kanilang buong pamilya. Pagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Muli, O Diyos, patuloy ka pong kumilos at malawalhati nawa sa aming mga buhay. Lahat ng ito, O Diyos, ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Magandang gabi muli sa mga young people. Reminder, this coming Saturday, ang Second Chance Pag-ibig Conference. Registered na kung hindi pa kayo nakaregister. And then sa mga mag-volunteer po sa April 8, 9, 10 na youth camp. Dito tatapos ang ating time in the Word.